Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po ninyo nung ako ay seminarista, si Father Jerry Tapiador ang isa sa pinakamagaling kong professor. Ano po? Nung tinatayo ang simbahang ito, nakabili pa ako ng bato galing sa Holy Land. Kasi yun po ang kanyang fundraising. Ano po? Kanyang fundraising. Sabi ko kay Father Alan, ngayon lang ako nakatongtong sa loob ng simbahang ito. Baka may batong hinahalikan dito. Ano po? Oh, ang ginagawa nyo dyan. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklorin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at yun ay pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang may suot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at ang aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanya mga kampon. Sapagkat ako'y nagugutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawala ng may suot at hindi nyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi niyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng may suot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang mga pinakahamak sa mga tao, sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ama naming mapagmahal, puspusin mo po ang bawat isa sa amin ng biyaya, na marinig namin ang mga dapat naming marinig, makita namin ang dapat naming makita,
upang magawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Saint Peter the Apostle, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Unang-una po, ibig ko lang pong ipaalala at maganda pong sa simula pa lamang naintindihan natin ang pinagkaiba ng Kwaresma sa Adbyento. Kwaresma at Adbyento. Ang Kwaresma ay sana'y makita natin na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga huling araw ng ating buhay. Huling araw. Ano ibig sabihin? Ito ay tungkol sa paghusga. Meron tayong Kwaresma upang hindi tayo magsisi na hindi natin masabing, ay, hindi ko po alam yan. Ano po? Lent is about the end times. Sabi po ni Stephen Covey, begin with the end in mind. Ano po ang Adbyento? Ang Adbyento, kapanganakan, di po ba, no? Alam naman natin yan, masaya ang Pasko, di ba? Tungkol lahat sa mga simulain. Tungkol lahat sa simulain. Pero, tinitingnan ko po mga mukha ninyo, huwag kayong magagalit ha, huwag kayong magagalit, ano po? Maliwanag kasi, kaya kita ko mga mukha, ano po? Ha? Na palagi ko po itong sinasabi na kung saan ang buhay ay 70 lang. Life is only 70, 80 for those who are strong. Ano po? Maiksi lang ang buhay. Yung iba umabot ng 90, yung iba umabot ng 100, pero namatay din. Di po ba, no? Ha? Kaya huwag kayong magagalit. Ano po? Tinitingnan ko po yung mga mukha ninyo. Yung iba sa inyo, malapit na. Ha? Ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Kasi tayo ay nagbabalik tanaw. Pag ikaw ay bagong panganak, wala kang tatanawin. Di po ba? Wala kang tatanawin. Kapapanganak mo pa lamang eh. Pero pag ikaw ay malapit na, ang meron kang tatanawin, pwede kang magbalik tanaw. At sasabihin mo, anong nangyayari na sa buhay ko? Mahirap yung maganda ang simula, pangit ang ending. Di po ba, no? Pangit ang ending. Tayo mga Pilipino, mga sini natin, palaging ang bida nananalo sa huli. Di po ba, no? Binubugbog sa una, inaapi sa una, pagdating sa huli, panalo. Yan po ba, na? Sana ganun ang buhay. Pwedeng pangit ang simula, pero maganda ang huli. Mahirap yung maganda ang simula, pangit ang huli. Gaano ka pangit? Yung bang sa huli, sa impyerno ka. Di po ba, no? Sa impyerno. Kahit marami ng engineer doon, wala pa ring aircon doon. Ano po? Ha? So, huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutan. You must have the understanding that Lent helps us to end
with Christ. To spend eternity with Christ. Kaya unang-una din, kung kayo walang pakialam kung saan kayo magpupunta pagkatapos dito, ay, huwag nyo nang isipin ng Kwaresma. Ano po? Dalawa lang ang pupuntahan, di po ba? Smoking or non-smoking. Ano po? So, kung wala kayong pakialam kung saan kayo pupunta, ay, huwag nyo na isipin ng Kwaresma. Pero kung nag-iisip kayo at gusto nyo makarating sa langit, Kwaresma ay isang paalala kung paano natin aayusin ang ating buhay. Ikalawa, ang Kwaresma ay panahon upang disiplinahin ang ating mga pagkatao. Disiplinahin upang walang nasasayang na oras dahil talagang tanggapin natin, malapit na. Ano po? Malapit na. Si Father naman, parang pinagduduldulan yung malapit na. Alam po ninyo, 2 years ago, na-stroke ako. Marahil yung iba sa inyo, alam ninyong na-stroke ako. Ano po? Abay sa umaga, nagmisa, alas 7. Alas 3, nagkasal. Sa gabi, may kainang pupuntahan. Pero alas 5, habang nagdadrive, bigla ako naduling. Tapos, alas 5:15, wala na. Paralyzed na. Hindi nyo naramdam ang iyong kamay, paa. Nakisuyo kami sa gwardiya ng mercury drug ng Pandakan. Nabuhatin ako, ilipat ako sa likod. Wala na. Alam po ninyo, 3 weeks before may stroke ako, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test. Sabi ng doktor, wow, very healthy. Oh, na-stroke. Kaya ngayon, di na ako naniniwala sa blood test. Ha? Hindi nyo alam. Ano ang katotohanan? Kagabi, may mga natulog, nagplano sila, na-attend sila ng recollection na ito, pero di na sila nagising. Yun ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Alam ninyo kung kailan kayo matutulog. Pero yung magising, hindi inyo. Hindi inyo. Kaya nung ako'y dinala sa ICU, yung doktor na nandun, na nag-aantay, dahil isinakay ako sa ambulansya, nung makita ko, tinawagan niya ang kaibigan kong doktor. Ano po? Ang sabi niya, Father Dave might not make it. Oh? Isipin niyo? Gusto kong malaman ano kaya itsura ko, might not make it na. Diba? Sa umaga naman, maayos. Sa gabi, might not make it na. Di ba ba? Ano? Ganun talaga ang buhay. Mahirap yung tawa tayo ng tawa. Feeling natin, hawak natin ang panahon. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang panahon. Lent invite us to focus on the end times, knowing that we humbly accept life is not ours. It is a gift given by God, and our role is to take care of how we live our lives. May mga taong nagising kaninang umaga, nagplano ko anong gagawin ngayong gabi. Pero marami sa kanila, hindi na aabot mamayang gabi. Yun ang katotohanan, di po ba? Ano? Marami sa atin na pag tinatanong, anong gusto niyong, sa anong pamamaraan niyo gusto mamatay? Isa lang ang sagot, sana kunin ako ni Lord habang natutulog.
Di po ba? Bakit? Sinong gusto ditong mamatay na nalulunod? Taas ang kamay. Oh, sinong gusto mamatay dito habang nasusunog? Meron ba? Sinong gusto mamatay dito na nadaganan ng kung anong o nabangga dyan sa kalsada? Meron po ba? Magsabi kayo. Hello? Pinapapili kayo, tinitingnan kayo ni Lord ngayon. Ano kaya? Anong gusto niya? Di ba? Ayaw nating maghirap. Sabi ng kaibigan ko, Father, pagdasal mo naman si Papa. Nahihirapang huminga. O ayun ang balak. Ayaw na magpadala sa hospital. True enough. After 2 hours, patay. Hindi nyo alam. Di ba, no? Kaya sa simbahan ngayon, marami nang namamatay. Bakit? Natutulog eh. Oo. Di ba? Ugali natin yan. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Totoo yan. At alam ni Father, kitang-kita ka dyan, natutulog ka. Tapos pagkatapos ng misa, mag-bless. Father, ang ganda ng homily mo. Sabi ni Father, ano sinabi ko? Basta maganda. Sinungaling. Nagsimba na, nagsinungaling pa. Hindi pa ba? No? Kaya, yung katabi mo habang matutulog mamaya, hayaan mo lang. Baka kukunin na ni Lord. Hindi ako nagbibiro. Ba? Kasi pag tayo tumatanda, diabetic ako eh. Lalo na pag diabetic, ang tuki na. Ang yumaong Monsignor Montemayor, diabetic, retired. Kaya pag nagmimisa, nakakatulog. Nakakatulog. At minsan, nabalitaan namin, pagkat doon sa misa niya, ay, umalis sa mga tao, walang final blessing. Nakatulog eh. Ginigising daw na sa Kristan Mayor, hindi magising. O hindi, nag-alisa ng mga tao. Lumagising, sabi siya, wala na tao. Ay di biniro ko siya, Monsignor, balita ko, yung misa niyo, iniwan kayo ng tao ah. Ay, kabiruan ko yun. Sabi niya, bakit kaya yung mga tao yan? Pag ako nagmimisa at natutulog sila, tinutuloy ko naman ang misa. Nakatulog lang ako, iniwan ako. Hindi ba, anak? Panapanahon yan. Kaya mag-iingat kayo. Di ba? Kidding aside, that is reality. That is reality. Hindi tayo habang panahong malakas. I'm not only talking to you. For those who are young, look at your parents. They are not young anymore. Hindi na bata ang ating mga magulang. Inaaway nyo pa. Inuulit ko, hindi na bata ang ating mga magulang. Totoo, mainit ang ulo nila. Maligalig na sila. Mahirap na silang intindihin. Ay, maiksi na lang ang buhay nila. Inaaway nyo pa. Di ba? Intindihin nyo na lang. Bakit? Darating ang araw, tatanda din kayo. At magiging ganun din kayo. Bakit? Kanino pa kayo magmamana? Ay, di sa magulang ninyo. Di po ba? Tanggapin. Ano sabi ko? Palagi ko yan sinasabi. Dahil ang tingin natin ay palagi sa paghusga ng Diyos, maging mabuti tayo. Maging mabuti. Kung ang tao ay mabuti sa atin, maging mabuti tayo. Kung ang tao ay hindi mabuti sa atin, maging mabuti tayo. Bakit? Sapagkat sadyang tayo ay mabuti. If people are good to us, be good to them.
If people are bad to us, be good to them because it is who you are. Be good. Pero Father, nakakainis. Ang hirap nga magsimba eh. Di ba? Kasi yung ibang nakaaway mo, minsan nasa loob pa ng simbahan. Kaya kahit sikip na sikip, at yung katabi niya maluwag, ayaw mong tumabi. Di ba? Kasi ayaw mo, pagdating ng peace be with you, makakasalubong ang matang. Ay, di ba? Kaya ano nangyayari? Binati natin ang lahat maliban sa Kanya. Marami sa ating ganun eh. Peace ng peace. Batiin mo yung katabi ng kapayapaan. Totoo di po ba, no? Kaya, maraming namatay sa COVID, natalsikan ng laway. Hindi ako nagbibiro. Yan ang katotohanan ng buhay. Maiksi lang ang buhay. Maiksi. Think about this. Think about this. Ako 60 na ako. 62 pala, 62. Kung mabubuhay ako hanggang 80, 28 years na lang ako. Itong itsura ng 28 years. Pag tinignan niyo mga mukha niyo, mas maiksi kayo sa 28 years. Huwag kayong tawa ng tawa. At least, sinabi ko sa inyo, di po ba, na? Tingnan niyo po ito. Ito, dito kayo pinanganak, dito kayo mamamatay. Kita niyo po ito? Kita niyo? Hello? Kita niyo ito? Ito ang simulan ninyo, dito kayo mamamatay. If life is only 70, 80 for those who are strong, ilagay natin itong 80. Di po ba, no? Kung ito ang linya ng inyong buhay, nasa na kayo? Nasa na kayo? Yung iba sa inyo, malapit na. Di po ba, no? Feeling ko yung iba sa inyo, dito na, nangangapit na lang eh. Di po ba, no? Di ba? Aba, ang Kwaresma ay panahon para ano? Itama ang anumang pagkakamali. Mga minamahal na mga kapatid, ano yung pagbasang binasa ko? Ito ang Ebanghelyo nung Lunes pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Maganda yun. Simula pa lang ng Kwaresma, yun agad ang pinagtuunan ng pansin. Ang ang paghuhusga ng Diyos. Sapagkat ang buhay ay hindi lang matatapos sa kamatayan. Ang buhay ay matatapos sa paghuhusga ng Diyos. Don't entertain the thought that someday we will just die. Someday, after judgment, we will stand before, after our death, we will stand before the judgment of God. And how are we going to be judged? In the way we relate with one another. Hindi na po ako lalayo, hindi na ako lalayo. Ano ibig ko sabihin? Pag sinabing ang iyong kapwa, your neighbor, ang iyong kapwa, ang pinakamalapit mong kapwa ay sarili mong pamilya. Huwag na kayong mag-isip, mahalin mo ang iyong kapwa. Isipin mo na kagad ang iyong pamilya. Iyong magulang, iyong asawa, iyong anak. Di po ba, no? Kung lolo at lola ka na, ang iyong apo, yan ang iyong kapwa. Ano sabi dito? Pinakain ang nagugutom, pinainom ang nauuhaw, binigyan ng damit ang mga hubad, tinanggap ang mga estranghero, dinalaw ang may sakit, dinalaw ang mga nasa bilangguan, at dinagdag ng simbahan ng pangpito ang inilibing ang mga patay. The 7 corporal works of mercy is the basis of the judgment of God.
You feed the hungry, you give drink to the thirsty, you clothe the naked, you welcome a stranger, you visit the sick, you visit those who are in prison, you bury the dead. Hindi tinanong dito, ilang beses ka nagsimba. Nakuha po niya? Hindi tinanong dito, ilang nobina ang ginawa mo. Hindi tinanong dito, ilang recollection ang inattend mo. Hindi tinatanong dito, nag-serve ka ba as lay ministers, lectors, commentators, ushers, collectors, choir. Hindi tinatanong dito. Ang tinatanong dito ay ang ating pakikipagkapwa-tao. At inuulit ko po, ang una nating kapwa ay ang ating sariling pamilya. Kaya nga, sa 10 utos ng Diyos, ano ang pinakamahalaga? Ang pinakamahalagang kautusan na mayroong pangako ay ano? Igalang mo ang iyong mga magulang. Honor your mother and father. Doon pa lang, marami na sa atin ang sabit. Di po ba? Ang galing sa simbahan, pero kung makasagot sa magulang, wagas. Di po ba, no? Ang galing makitungo sa kapwa, kung makapagpakain, kung makapag-treat, grabe. Pero pag may sakit ang magulang, palaging walang pera. Di po ba, no? Sabi ng mga kabataan, Father, huwag mo nang banggitin yan. Ang alin? Kapag ikaw ay may trabaho na, aba, tumulong ka sa bahay. Father, huwag mo na sabihin, aba, pag sumasahod ka na, magbigay ka. Di po ba, no? Sumasahod na, nagtatrabaho na, pakain pa. May mga binatag dalaga tayo na professional na, hindi marunong mag-ambag sa bahay. Malungkot na kwento yun, no? Kaya, pag may sakit ang magulang, wala silang pera. Anuhin ninyo ang pera? Mahirap yung hindi ka nakapasok sa pinto ng langit dahil ang una mong pinagmadamutan, ang hindi mo pinakain, hindi mo pinainom, hindi mo binigyan ng damit, hindi mo dinalaw ng may sakit sila, ay ang sarili mong kapamilya. Parang malungkot kayo. Tama po ba? Di ba? Bakit pag may sakit ang magulang, ang mga anak, parang pagod na pagod silang alagaan? Kawawa ang bunso pagkamisan. Kawawa yung walang asawa. Siya na lang ang pinag-aalaga ng may sakit na magulang. Di ba? Kaya yung ibang mga kabataan ngayon, nag-uunahang mag-asawa para makatakas sa pamilya. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay hindi tungkol sa mga taong labas sa ating tahanan. Sapagkat kung hindi tayo mabuti sa sarili nating tahanan, ang kabutihan na pinapakita natin sa ibang tao ay isang pagkukunwari. Inuulit ko, kung hindi tayo mabuti sa sarili nating tahanan, anumang kabutihan na pinapakita natin sa ibang tao ay isang pagkukunwari. Sabi nga nung eleksyon, sabi nung anak, gusto kong tumakbo sa barangay. Bakit anak? Gusto kong makatulong sa bayan. Ano sabi ng nanay? Dito nga sa loob ng bahay, hindi ka makapagtrabaho sa barangay pa. Di ba, no? Bakit? May palakpakan dun eh. May papuri dun eh. Sa loob ng bahay, walang papuri, no? Walang papuri. Marami sa sariling pamilya. Marunong lang kumain pero ayaw maghugas ng pinggan.
Di po ba? Nangyayari pa rin ngayon. Na alin? Yung ikaw ay uhaw na uhaw, pagkuha mo ng pitsil sa rep, walang tubig. Bakit? Kasi yung huling uminom, hindi sinalinan. Di po ba? Inaasahan mo, merong ibang magsasali ng tubig sa pitsil. Magandang pagtuunan ng pansin yun. If you cannot be good at home, what is the basis of your goodness outside your home? Mga minamahal na mga kapatid, maganda po sa panahon ng Kwaresma, sinusuri natin ating mga sarili at tinatanong natin ang ating ugnayan sa sarili nating kasama sa bahay. Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Ano man ang binibigay mo sa iyong kapwa na hindi mo kailangan, hindi yan tulong. Yan ay isang maayos na pagtapon ng mga bagay na hindi mo na kailangan. Anything that you give that you do not need is never a way of helping your neighbor. It is a decent way of throwing things. Of throwing things. Yung namimigay ka ng damit na ayaw mo na, hindi ka talaga namimigay. Tinatapon mo na. Di po ba, no? Di ba pag may kalamidad, pinipili natin yung mga damit na hindi na natin ginagamit? Hindi yun pagtulong. Maayos na pagtatapon ng mga gamit na hindi nyo na kailangan. Kahit naman sa simbahan, mananabi ako ha. Kahit sa simbahan, mananabi ako. Pagdating ng koleksyon, ang iniuhulog ninyo, yung pinakabarya. Bakit? Hindi ninyo kailangan. Hindi tulong yun. Hindi tulong yun. Di ba? Kaya nga, yung disiplina ng Kwaresma, ang alin? Prayer, fasting, almsgiving, is a way of letting go of things that we need most. Because if you give away something you value, it becomes a part of you. Bahagi yan. Pag nagdadasal ka, hindi dahil wala ka lang magawa, at nagdadasal ka kahit mayroon kang gagawin, ibig sabihin ang pagdarasal mo ay mahalaga para sa iyo. Pero yung nagdadasal ka lang dahil wala kang magawa, hindi ka nagdadasal. Ano tawag doon? Ha? Nag-uubos ka lang ng oras. Di po ba, ano? If you love God, you make time for God. You make time. You don't look for time. You make time. Pag sinabing, oh, may sakit pala ang nanay mo, ba't di mo dinadalaw? Wala akong oras eh. Hindi ka talaga magkaka-oras. Binibiro ko yung mga taong tumatambay sa kapehan, sa Starbucks. Wala ba itong mga inuwi yan? Di ba, ano? Mga ano ba ito? Investor ba ito ng coffee shop? Hindi. Ayaw lang umuwi. Bakit? Wala pa daw magawa sa bahay. Oh, walang magawa sa bahay. Ayaw mong kumilos. Di ba ba, ano? Nauubos ba ang gawain sa bahay? Hindi. Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, ang daming gawain sa bahay, di po ba, ano? Yung iba nga, kaya nasa recollection eh, kasi ayaw magtrabaho sa bahay. Oo. Yung iba nga, kaya nagsisimba dahil ayaw mag-alaga na may sakit sa bahay eh. Pagka minsan,
Ang gawain sa simbahan ay pamamaraan para tumakas sa responsibilidad sa tahanan. Mga minamahal na mga kapatid, nag-anoint ako na kung saan yung mga anak galing pa sa ibang bansa. Hindi pa ako tapos mag-anoint, nagsigawan na sila. Bakit? Yung anak galing sa ibang bansa, sinisinghalan yung anak, yung kapatid na nandito. Sabi, anong ginawa mo sa pinadala kong pera? Ba't hindi mo binigay kay nanay para pambili ng gamot? Oo nga naman, no? Sabi niya, oh, kainin mo yung pera yan, kainin mo! Gusto ko sabihin, nandito pa po ako, pwede po bang mamaya na kayo mag-away? Di ba? Ang malungkot doon, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Ilan sa atin ang nagmamahal sa mga magulang dahil meron lang silang makukuha? Ilan? Kami, mahirap lang kami, kaya pinamana sa amin ng mga magulang, diabetes, hypertension, yun lang pamana eh. Ano pa? Yung iba mayaman, ano pa? Meron po akong in-anoint din, na kung saan, pagkatapos ko mag-anoint, sabi ng mga anak, Father, matagal pa po ba? Sabi ko, anong matagal pa? Matagal pa po bang mamamatay si Mama? Ay, pagdasal po natin na humaba pa ang buhay. Yung pala, kaya pinapa-anoint para mamatay na. Kasi alam naman ng iba na yung anointing ay ano, para sa malapit ng mamatay. Di nagdadasal akong ganyan. Sabi ng isang kapatid, kunin mo na, kunin mo na. Sabi ko, ano kayang kukunin? Kunin mo na. Sa ilalim ng kumot, mayroong brown envelope. Kinuha. Tapos kita ko. Alam ko naman kung ano itsura ng titulo ng lupa. Mga titulo ng lupa. Tapos nagtigigisa sila, akin yan, akin yan, akin yan. Pagkatapos nilang kunin yung titulo ng lupa, nag-aalisan sila. Ako naiwan doon sa may sakit. Nung dumating yung nurse, ang tanong kagad ay, Father, kamag-anak nyo? Sabi ko, ay, di ko po kilala yan. Nakiusap lang. Ba't iniwan kayo? Ewan ko po. Pero alam nyo, natukso ako. Tinignan ko yung envelope. Baka may iniwan para sa pari eh. Wala. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kung hindi tayo marunong makipagkapwa bilang magulang, sa palagay nyo, aasahan ninyo ang inyong mga anak na maging mabuti sa inyo? Hindi lang tungkulin ng anak ang mahalin ng mga magulang. Tungkulin ng mga magulang na turuan ng mga anak na magmahal. Upang pag kayo ang tumanda, hindi kayo itutulak kung saan-saan. Di po ba? Mahirap yung mga taong sa kasalan. Habang papunta kami dito, sinabi ko sa mga kasama ko, alam ninyo, nung ako'y bata-batang pari, talagang passion ko ang magkasal. Talagang tinatanggap ko. Ngayon, hindi na. Bakit? Parang nanonood ka na lang na sine. Parang drama na lang ang kasalan. Bonggang-bongga. Nangungutang. Nasabi ko nga, minsan may kinasal ako, alam ko namang hindi naman sila ganun kayaman. Pero ang ginastos nila sa kasalan, grabe. Bakit? Naiiwan tayo sa yabang. Naiiwan sa yabang. Kailangan maraming bulaklak, kailangan maraming abay, kailangan magandang choir. Pag sinabi mo, ibigay mo ang sing-sing,
Gusto may background pa. Ayaw isuot ng walang background. Kasi feel, di po ba, na isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at pagkakasakit, sa kamatayan, mauna ka sana. Puro drama na lang, puro drama na lang. Di po ba? Pagkatapos ng ilang buwan, away na. Bakit? May iba ng ka-text. Nag-away kasi nabasa ni Mrs. si Mr. mayroong, "How are you? I've been thinking about you. Miss you so much. Take care cause I care. See you soon." Di ba, na? Mwah, mwah, mwah. Di ba? Pambihira naman. Sinasabihan ko ng mga lalaki, anong dahilan? Bakit ka nang aliwa? Ang ganda naman ng asawa mo. Di ba, no? Pinapaalala ko doon sa mga lalaki, pag kayo'y nangabit, kasalanan yon. Pag kumuha kayo ng kabit na pangit, mas malaking kasalanan. Nangabit ka na, pangit pa. Tapos, kung kailan na-stroke, isusuli ng kabit. Di ba? O, yun ang, ano nangyari doon? Dahil iniwan ka ng mister mo, ang mister mo na sinabi mo, ikaw lang ang aking mamahalin, ay magiging estranghero. They become a stranger. O, pag sinabi mo, you welcome a stranger. Huwag mo sabihin yung mga nagpapalimos dyan. Sino yung mga naging estranghero sa pamilya? Hello? Sino yung mga naging estranghero sa pamilya? Yung mga anak na sinuway ang kautusan ng magulang. Ano, di po ba, no? Huwag ka nang aakyat sa bahay na ito. Patayin na ang anak ko. Oh, grabe. Di ba? Anak mo, estranghero na. Di po ba, no? Nangaliwa ang asawa mo. Patayin na ang asawa ko. Kaya estranghero na sila. Pero may mga magulang din na ginawang estranghero ng sariling mga anak. Di po ba? Nung pong pandemic, doon sa dating parokya, nagpapakain kami ng street dwellers. Marami doon ginawang estranghero ng sariling pamilya. Hindi makauwi. Bakit? Nawala ng trabaho. Hindi po ba napakalungkot nun? Na sa panahon ng kahirapan, sana magkakabuklod-buklod tayo. Pero bakit ginagawa nating estranghero? Di po ba? Kahit naman sa loob ng simbahan, parang tayo din ang gumagawa ng estranghero sa sarili nating pananampalataya. Di po ba? May mga taong hindi na nagsisimba dahil mayroong nakaaway sa loob ng simbahan. Di po ba? Hanggat siya ang kura-paro ko, hindi na ako magsisimba. Oh, grabe. Totoo yun. Hanggat siya ang head ng choir, hindi na ako magsisimba. Hanggat siya ang head ng lector and commentator, hindi na ako magsiserve. May mga ganun, hindi po ba, no? Mga minamahal mga kapatid, dahil ba nalaman mo na may kasamang Judas si Jesus, pati si Jesus iniwan mo na? Hello? Inuulit ko, dahil ba nalaman mo na may kasamang Judas si Jesus, pati si Jesus iniwan mo?
Di ba yan ang katotohanan? Kasama ni Jesus si Judas. Pero hindi dahilan na iwanan si Jesus dahil merong Judas. Basta wag ikaw ang Judas. Mahirap yung ikaw yung Judas. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga yun na nakarating ka sa langit dahil sa hirap at ginhawa, sa tawanan at pagluha, hindi ka nawala sa parokyang ito. Nagsimba ka, naglingkod ka, nagmahal ka, nagpatawad ka, dahil tanggap mo na hindi ka perpekto. Di po ba? Sabi nga doon sa isang kwento, tunay na kwento ito, na kung saan, after 5 years, nagkwento yung isang nagsisimba, sabi niya, Father, 5 years ago, nagbalak ako magpakamatay. Sabi ko, ano po nangyari? Ba't hindi natuloy? Di ba? Sabi niya, alam mo, Father, nagsimba ko dito para sabihin sa Diyos, nakaawahan niya ako dahil binabala kong magbikti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pumasok ako sa simbahan, nginitian ako ng isa sa server ninyo. Winelcome ako at nakalimutan ko na sadyang ang problema ay bahagi ng buhay. Di po ba? Sabi ko, alam ba nung server na siyang umiti? Hindi po niya alam, Father. Sabi ko, sabihin mo naman, wag na, Father. Sa simpleng ngiti, merong hindi nagbikti. Pero siguro, ang kabaliktaran, totoo din. Mayroong nagsungit. Kaya yung nagsimba, hindi na tumuloy. Di po ba, no? Totoo yun. Sinasabi ko nga sa mga kapatid kong pare, ang dami ng problema sa buhay, huwag na kayong magtaray sa mesa. Di ba? Kasi naman tayo, marami naman sa inyo, namimili lang talaga ng pare, di po ba, no? Aminin ninyo. Ha? Maraming tumatawag sa parokya, sino po magmimisa? Di ba, no? At ayaw sabihin ng sekretary kasi pag sinabi niya, baka hindi na magsimba yung tao, di po ba, no? Sino po Kaya, style ng iba, kailan po magmimisa si ganon? Ay di sasabihin, akala ng sekretary gustong-gusto siyang simbahan. Yung pala, ayaw nilang magsimba sa oras na yun. Huwag tayo dyan magsimba, siya magmimisa. Di ba? Kaso, nung magsimba sila, yun ang nagmisa. Natawagan niya ang sekretary, sinungaling ka, bakit yung sabi nagsimba? Di ba, no? Marami talagang namimili ng pari. Lalong-lalo na dito. Naku, ang lapit lang ng pinto sa altar. Ha? Papa. Totoo, di ba? Ay, siya! Lipat tayo, lipat. Ganun talaga. Tanggap namin na may namimiling parokyano. No? Bakit ba kayo namimili? Ay kasi Father, pag siya nagmimisa, nakakatulog talaga ako. Alam niyo ba, gift yun? Gift? Yung pag nagsasalita, nakakatulog? Gift yun! May nagre-reklamo sa akin, alam mo, Father, si ganun, pag siya talagang nakakatulog ako. Sabi ko sa kanya, tandaan mo yan, tandaan mo. Hanapin mo siya pag saan siya malilipat. Bakit, Father? Kasi pag dumating ang araw na ikaw ay may insomnia, magsimba ka.
Ay di, nakasimba ka na, nakatulog ka pa, di ba? No? Ang mahirap lang, baka kunin ka ni Lord bigla. My dear friends, my brothers and sisters, do not waste your time without thinking the end in mind. Sana simula ngayon, tinatanong nyo sa inyong mga sarili, ito bang aking ginagawa? Ikabubuti ng aking kaluluwa. Hindi na tinatanong ngayon, ikapupuri ba ito na ibang tao? Ay, kasi ang magnanakaw ngayon, pinupuri na eh. Mag-iingat kayo. Di po ba? Ang mga sinungaling ngayon, pinupuri na. Huwag kayong mag-aantay ng papuri ng tao. Itanong ninyo, ikabubuti ba yan ng inyong kaluluwa? My dear friends, my brothers and sisters, whether you like it or not, because some of us, I'm sorry for saying this, because some of us have a limited time already. Limited time. Ibig sabihin, maiksi na lang ang buhay natin sa mundong ito. Aba, kailangan nating mag-overtime. Kailangan natin mag-overtime. Huwag nyo nga antayin yung huling araw. Huwag nyo nga antayin yung huling araw. Bakit? Kahit gaano kayo kayaman, hindi kayo makabibili ng ekstrang oras para sa inyong buhay. Marahil yung iba sa inyo alam na ang kwentong ito. Na minsan sa isang kainan, alam po ninyo, hindi talaga ako kumakain sa reception ng kasal. Kaya lang, gutom na gutom ako. So sabi ko doon sa nanay, nung kinasal, sabi ko, Nay, pwede bang, wag mo na akong isama doon sa presidential table? Doon na lang ako sa may sulok. Doon na lang ako para pagkatapos, pagka ako alis na lang kagad ako, huwag nyo na ako isasama sa program. Ay, ito namang nanay, dahil ayaw ko umakyat sa presidential table, naglagay ng table, at doon naman pinababa yung mga guests. Nakakainis. Nakakainis. Dahil, ang hirap nung kumakain kayo ganyan, daming tanong ng tanong. Di ba? Ay, Father, saan ka naka-assign? Father, ilang taong ka na? Father! Kakain lang ako, dapat tanong. Pero nakita ko, mukhang mayayaman yung mga ninong at ninang. Kaya nung tinanong, saan ka naka-assign, Father? Ay, kinuwento ko yung aking parokya. Pinahirap ko para harinawa. Ay, kawawa ako naman, Father. Baka kailangan mo ng tulong. Harinawa, di ba? No? Harinawa, dumukot eh. Di ba ba? No? Pagkatapos ko magkwento, sabi niya, ay, ang hirap ng parokya mo, Father. Maraming magnanakaw dyan. Ay, nagpanting ang tenga ko. Sabi ko, hindi naman ako porque mahirap magnanakaw. Yung ibang ako, nakabarong magnanakaw eh. Ay, pagtingin ko sa kanya, nakabarong siya. Hindi ko na mabawi. Ang sabi ko lang ay, kahit gaano kayo kayaman, hindi kayo makabibili ng extra oras para sa buhay ninyo. Hindi ko tinapos ang aking kinain. Naramdaman niya na masama ang loob ko. Una na po ako sa inyo. Alam po ninyo, after 1 year, may dumating na driver sa parokya, pinasusundo ako. Sabi ko, bakit din niyo ako sinusundo? Nire-request po ng amo ko na i-anoint niyo daw po siya. Sabi ko, sinong amo mo? Sinabi niya, hindi ko kilala. Sabi ko, nasan siya? Ay, nasa Makati Medbo. Ay, may kilala ko po ang chaplain doon. Tatawagan ko, siya na lang mag-anoint. Ay, sabi po ni amo, kayo daw po ang mag-anoint. Bakit kailangan ako? Parehas lang naman kami. Tapos biglang sinabi, kayo rin, pag namatay. Oh, grabe. Nanakot pa eh, no? Ay, di pinuntahan ko, layo-layo, nasa Quezon City ako. Pagdating ko doon, payat na payat. Christmas tree. Ano yung Christmas tree? Ang dami na nakatusok.
Ay di, sabi na, gisingin ko po ba? Wag na, wag na. Oh, dasal, para matapos agad. Ay pagkatapos mag-anoint, nagising. Father. Naku, nagising pa. Opo. Sabi, Father, natatanda niyo ako. Naku, tinitingnan ko mabuti. Hindi ko talaga matanda. Sabi ko, hindi po, sino po kayo? Bakit ako po ni-request ninyo? Sabi niya, minsan magkasama tayong kumain. Aha. Ang hirap nun. Kasi wala namang ginawa yung iba kundi pakainin ng pari. Hindi po ba, anak? Wala nang paring namatay sa gutom ngayon. Alta presyon, marami. O di, kailan po tayo kumain? Sabi niya, doon po sa isang kasalan. Ay, ilan lang yun. Ay, titinignan ko talaga ang mukha. Ay, yung layo na, iba na ang mukha. Dati, poging-pogi. Ito, wala na. Natatandaan po ninyo ako. Naku, tatay, hindi ko talaga matandaan. Kasi parang ang tanda na. Magkasalo po tayo sa lamesa. Naku, Diyos ko. Yun po ba nagalit kayo? Tatandaan niyo nagalit ako. Na sinabi niyo pong kahit gaano kayaman, hindi makabibili ng ekstrang oras sa buhay. Ay, natandaan ko. Sabi ko, gustong sabihin, ano ngayon? Ano ngayon? Ay, bad yun, bad. Diba? Biglang umiyak. Humingi ng tawad. Ay, di ako'y napaiyak na rin. Humingi na rin ako ng tawad. Diba ba? At sabi, totoo nga, Father. Pagkatapos po nung kasalang yun, after few months, ako po ay sumama ang pakiramdam. Nagpa-colonoscopy ako. Doon po nakita, stage 4 yung aking colon cancer. Ganon kabilis. Ganon kabilis. Uy, ganon talaga. Kaya, hindi yung pwedeng tawa lang ng tawa ngayon. Okay pa bukas, hindi na wala. Kasi tayo naman, takot naman tayo magpunta sa doktor. Di ba? Takot na takot tayo magpa-examine. Bakit? Takot tayong may makita. Father, pagdasal mo naman, magpapacheck up ako bukas. Ano ngayon? Father, sana walang makita. Ba't ka magpapacheck up? May nararamdaman ka? Opo. Ipagdasal mo na may makita. Kaya ka nga magpapacheck up kasi may nararamdaman ka, hindi po ba, no? Mahirap yung nagpa-check up ka, may nararamdaman ka, walang nakita. Cancer yun. Oh. Ipagdasal mo, sana makita ko anong dahilan. Yun ang diba? Pagkatapos magpag-examine, pumunta sa iyong doktor. Nagpunta ka sa doktor. Nagpa-check up ka na linggo. Miyerkules, pinunta ka ng doktor sa kwarto mo, sabi, Father, ano pong gusto niyong unahin ko? Mabuting balita o masamang balita? Sabi ka ganung pasyente, sana po sabihin niyo sa akin kung ano po yung mabuting balita. Sabi niya, ang mabuting balita po ay 7 araw na lang kayo mabubuhay. Isipin mo, mabuting balita yun, 7 araw na lang. Sabi niya, ano po masamang balita? Nagsimula po ang bilang ng Lunes. Miyerkules na ngayon, di ba? Hindi nyo alam. I hope naintindihan nyo ako. How many among us talk to our parents as if you will be there forever? How many among us, when we eat together, we are more focused with our cell phone than our conversation? Di po ba? Sabi nga ng aking yumawang spiritual director, hindi siya sumama sa breakfast
nung sinundo ko, bihis na bihis. Naka-Roman collar, naka-suit, ay. Sabi ko sa kanya, oh, may lakad pala kayo? Hindi niyo sinabi? Wala. Ay, ba't bihis na bihis kayo? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. O ano ngayon, nagbihis na ako. Para pag nakita daw siya ngayong umaga, patay, disente. Di ba? Maganda din yun. Kaya pag kayo nahihirapang huminga, magbihis kayo. Oo. Kaya nga, pag kayo nagsisimba, bihis ka. Kasi pag nakatulog ka sa misa, at least pag namatay ka, bihis. Di ba? Oh, nung na-stroke ako, hindi mo maigalaw yung buong katawan. Nung ililipat na ako sa ICU, sabi nung nurse, Father, tatanggalin ko po ang pantalon ninyo. Magda-diaper tayo. Ay, hindi ko naman alam kung sino ang mga nando sa emergency room. Di ba? Sino kaya ang mga nakatingin? Totoo yun. Di ba? Nung hinuhubad na yung pantalon, sabi ko, Lord, makikita na nila. Di ba? Darating yan eh. Darating yun. Dumating sa akin. Sa palagay ninyo, hindi darating sa inyo. Darating yun. Kaya pag kayo tumatanda, ipamigay nyo na yung luma. Palagi isuot nyo bago. Para at least maayos. Di po ba? Nagpa-colonoscopy ako. Noong una, naglalabatiba. Alam niyo yung labatiba? Yung nilalagyan ng sabon ng puwet. Di po ba, no? Nilalagyan ng sabon ng puwet. Pagkatapos, takbo ka sa CR. O, di ba? Para luminis ang bito mo ka. O di dumating na yung nurse. Sabi niya, Father, hubad na kayo ng short. Ito po ang gagawin. Isusuksok ko po yung hose na ito. Yung hose po na ito ay may sabon. At pag kayo po ay medyo nasi-CR, sabihin nyo lang at kayo po ay tatakbo na sa CR. Sabi, opo. Naintindihan niyo po ako? Opo. Tapos mamaya-maya, sabi niya, Father, tanggalin nyo na short. Naku, hindi ko matanggal. Tapos sabi niya, tanggalin mo na, Father. Huwag ka na mahiya. Sanay na kami. Sabi ko, ikaw sanay ka, ako hindi. Hindi ba? Sanay ka, ako hindi. Talagang in-interview ko muna. Sabi ko sa kanya, saan ako kayo nagsisimba? Sa Kaintapo. Nagsisimba ka ba sa Etsos Shrine? Minsan po. Naku! Nagmimisa ko sa Etsos Shrine. Noon, mahirap yung pati-pati pa ka dyan, the Lord be with you. Tapos sasabihin niya, ay, nasundot ko na puwet niya. Di ba? Ang hirap yata. Ang hirap yata. Pero yun ang katotohanan. Habang tayo tumatanda, we become vulnerable. We become vulnerable. Di ba? Mananabi ako sa mga nanay. Mananabi ako sa mga nanay. Nung kayo dalaga, talagang ang inyong mga dibdib, alagang-alaga ninyo. Di po ba? No? Dumating ang araw, lalabas kayo ng bahay, hindi na kayo nagbra-bra. Tinatakpan nyo na lang ng tuwalya. Di po ba? No? Ngayong matanda na kayo, nakaladlad na. Wala na kayong pakialam, di po ba? Pero naiinis ako, pag ako'y nagmimisa, ang tanda na, nakalabas pa ang dibdib. Oo, sinasabihan ko talaga yun. Anong balak ninyo? Ba't nakalabas ang dibdib ninyo? Ang tanda-tanda na eh. Anong problema natin? Pag nahulog si Jesus dyan, masosuffocate. Ang tatanda na. Ay, nako! Ano ba ang pagkukulang? Nagagalit kayo pag sinasabi sa simbahan, ito ang dapat isuot. Ano sinasabi? Ba't nakikialam ang simbahan sa sinusuot namin? Natural? Di ba?
Ang hirap yung, dati mid-rib lang naman tawag doon. Ang tawag daw pala ngayon, crop top. Di ba ba, no? Crop top. Ang tatanda na, naka-crop top. Oo. Kita yung sugat na cesarean. Si Father naman pati napansin, natural. Masakit sa mata eh. Tapos pagkasalubong si Father, diba? Ayusin mo. Bahagi yan. Little things that we take for granted will always affect the judgment day. Ano po? Huwag kayong tawa ng tawa. Baka pagdating nito, wala naman kayong babaguhin sa buhay. It is not enough that we do the right thing. We must do the right thing for the right reason. Ngayon, alam mo na, ang kasunod na tanong, ano ang tamang dapat gawin? Pag ginawa mo na ang tama, dapat tama ang dahilan. Tama ang dahilan. Bakit ka mabuti? Dapat tama ang dahilan. Mahirap yung mabuti ka lang kasi tatakbo ka sa eleksyon. Di po ba, no? Sabi nung isang nangangampanya, pag ako'y binoto ninyo, magpapagawa ko ng tulay. Sabi ng mga tao, Sir, wala naman tayong ilong. Ba't kayo magpapagawa ng tulay? Pag ako'y binoto ninyo, magpapagawa ko ng ilog para may tulay. Di ba, no? Kahapon, biniro ko yun eh. Bakit? Doon sa isang parokya, ang kumpisal ng mga tao, ako'y nakiapid. Sabi ni Father, ano ba naman parokya ito? Puro ang kumpisal, ako'y nakiapid. Ano sabi? Para hindi masakit sa tainga, sabihin nyo, ako'y nahulog sa tulay. So alam na nila, pagluhod, bless me Father for I have sinned. Ano pong kasalanan? Ako po'y nahulog sa tulay. Yan. Alam na, ibig sabihin nun, nakiapid. Anong payo ni Father? Iwasan ang tulay. Yan. Diba, no? Iwasan ang tulay. Namatay ang pari. Namatay ang pari. Pinalitan ng bagong pari. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng nahulog sa tulay. Kaya, pag sabi niya, ang dami naman nahulog sa tulay dito. Kaya, hinomili niya. Sabi, ano ba naman itong parokyang ito? Ang dami nahuhulog sa tulay. Tawanan, tawanan. Kasi alam ng mga tao kung ibig sabihin na nahulog sa tulay. Nagsimba si Mayor. Sabi, Mayor, ipagawa mo ang tulay. Tawanan. Ang lakas ng tao ni Mayor. Sabi niya, lakas mo tumawa, Mayor. Yung asawa mo, nahulog sa tulay. Ay, di huli, no? Mahirap yun eh. Mga minamahal na mga kapatid, again, if you don't care about the end times, don't worry about Lent. But if you worry about the end times, the discipline of Lent is not a waste of time, but a preparation. Discipline of Lent, my dear friends, prayer, fasting, and almsgiving helps us to detach ourselves from our personal desires to give room for God and to give room for our brothers and sisters in our lives. Sino yung brothers and sisters? Again, our own family. Our own family. You have to accept that we are not equal in terms of time. Hindi tayo pantay-pantay. Sadyang ang iba sa inyo mas matanda kaysa sa akin. Mauna talaga kayo. Ano po? Merong mas bata, hindi ibig sabihin you can be complacent. But you have an aging mother that can be ahead. So please, huwag nyo nang bibigyan ng sama ng loob ang inyong matatandang magulang. Ano po? Huwag nyo nang bibigyan ng sama ng loob ang inyong mga matatandang magulang. Go beyond the rituals. Go beyond the recollection. Go beyond the retreat.
Go beyond the novenas. Go beyond the religiosity of life. Be spiritual. Have a deeper relationship with God. How? It is not enough that we do the right thing. We must do the right thing for the right reason. Feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothe the naked, welcome strangers, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead, is the basis of the judgment. We do it not because we are afraid of hell, but because we love God. Doing the right thing is not always right if it is not what God wants you to do. Our common mistake in life is to do the right thing, but we seldom ask the question, is this what God wants me to do? Hindi sapat na tama ang ating ginagawa. Sana tinatanong din natin sa Diyos, Lord, ito po ba ang pinagagawa mo sa akin? Hello? Tama ang maglingkod. Tama ang maging miyembro ng ministry. Pero tinanong nyo ba, tama ba yung ministry na sinamahan ninyo o gusto nyo lang sumikat dyan? Sorry ha. May mga taong sumasama sa ministry para lang sumikat. Hindi talaga para maglingkod. Sayang. Doon sa isang parokya, lahat ng organisasyon, member siya. Member. Kaya sa inis ko, sabi ko sa prosesyon, isusuot ninyo ang inyong uniforme. Ay member siya ng lahat. Kaya sabi niya sa akin, paano ako, Father? Sabi ko, hindi ka nakanto, magbihis ka. Lourdes, Fatima, ano ba naman yan? Lahat na lang sinamahan. Di ba? Hindi naman yan paramihan ng membership. Hindi naman itatanong ng Diyos. It's good that we do the right thing. The second level is you ask the Lord, in all the right things that I do, is this what God wants me to do? Di pa ba, na? Kasi yung iba gusto lang talaga nila, member sila ng choir. Kahit 109. Ano po? Ibig ko sabihin, palagi silang second voice. Palagi second voice. Doon sa isang parokya, kinukwento ko ito eh. Na ano? Ako nagmimisa sa umaga. Sino ba nagsisimba sa umaga? Sino? Oh, kayo nagsabi. Matatanda. Diba, no? Yung mga nakabili na ng upuan, di ba, no? Sa umaga, dyan talaga siya nakaupo. Huwag kang uupo dyan, kanya yan sa umaga. Di ba? Kung matatanda, nagsisimba sa umaga, sinong choir mo? Matatanda din. No? Mas maliit dito yung aming parokya. Ting! Bago pa makatayo, nasa altar ka na, hindi pa sila nakakapag-start ng kanta. Palagi kaming kwaresma. Ang bagal lang to. Buksan ang aming puso. Ay! Dapat ang misa sa umaga, 30 minutes lang. Isang oras kami palagi. Bakit? Ang tagal magbukas. Grabe, no? Pag pinagsabihan mo, magtatampo. Hindi kakanta. Akala nila malungkot ako. Masaya akong walang choir sa umaga. Kaya lang, kaibigan sila ng kura paro ko. Naku, hahanapin ko yan. Para mga tupang nawawala kasi hindi nagsisimba. Ano sasabihin mo? Magsimba na po kayo. Nagtatampo eh. Ha? Tandaan niyo ito. Pag kayo'y matampuhin na, matanda na kayo. Inuulit ko. Pag kayo'y matampuhin na, matanda na kayo. Kaya pag nagtampong ganyan, ay matanda na.
Pag matampuhin na ang nanay nyo, ay, matanda na. Ano po? Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Do ordinary things with great love. Hindi kailangang malaki ang ginagawa. Gawin ng may pagmamahal. Bakit? Sa huli, ang lahat ay susukatin sa pag-ibig. Tandaan po niyo St. John of the Cross, sa bawat takip silim ng buhay, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos magkano ang perang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Isa lang daw ang tanong ng Diyos, sa lahat ng iyong ginawa, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Sana po, sa recollection na ito, iuwi ninyo yon. Itatanong ninyo, gaano kalaking pag-ibig ang aking pinagkaloob. Pahabol, go to confession, mangumpisal kayo. Yung feeling ninyo na hindi nyo kailangan mangumpisal, kayo may malaking pangangailangang mangumpisal. Ano po? Second, pray more, talk less. Pray more, talk less. Third, give more, eat less. Give more, eat less. Pag kayo ay nagtimbang pagkatapos ng Lent at kayo bumigat, ibig sabihin, hindi nyo binawasan ang inyong kinakain. Oh! And lastly, do not forget to do the corporal works of mercy. Begin at home. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome a stranger, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. Maiksi lang, no? Tama na. Manalangin tayo. Let's spend few moments of silence. I invite that you ask the Lord for a special grace. But please, pray for your family. Pray for your family. Children, please pray for your parents. Regardless how old you are, if your parents are still alive, please pray for them. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga biyaya. Naway nakita namin ang dapat naming makita. Narinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig. At hari nawa, Panginoon, ganuman kaiksi o haba ng panahon, magawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isang naririto. Ang mga nakikinig sa amin sa online. Nawa po, Panginoon, patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman. Nawa po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagalingin niyo po sila. Pagalingin mo sila, Panginoon. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay may mga bit-bit na panalangin. Nawa po ikalugdan mo ang kanilang mga pagdulog. Nawa po ang kanilang mga pamilya, pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po'y maging kalugod-lugod sa iyo ang kanilang mga panalangin. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at aming patron na si San Pedro. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak
al Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong kunin itong pagkakataon na ito para magpasalamat. No? Alam po ninyo, napakapalad natin, napakarami po nung schedule na ibinigay ko pong pagpipilian ni Father at swerte na may tanging isa na lang po yung bakante. Kaya sinabi ko, amin na yan. No? Sa amin na yan. No? At habang pinapakinggan ko po si Father, no, ang saya-sayang makinig sa kanya, pero at the same time ay tinatamaan ka din, di ba? Alam mo, Father, no, may panahon noon, nung batang pari pa ako, na pag pinag-uusapan yung ng mga pare, nakikinig ako sa nagbibigay ng recollection, yung talagang dadating sa punto ng buhay natin, no, na babalik tayo sa Panginoon, no. Parang binabaliwala ko lang, 30 anyos lang ako, yung tagal pa. Pero kanina, may part na nung sinabi ni Father yun, napaluha ako kasi oh my God, I realize ako din pala, parang, no, pagka pala 50 mahigit ka na, pero medyo, para oh my God, I'll be 53 now. Diba parang kung hanggang 70 nga rin, 17, kung 70 ka, 17 years na lang yon. Tama ba? No? Kung yung 53 nga, hindi ko namalayan, ano pa yung 17? Di ba? No, so sabi ko, parang ganun kabilis na nga lang pala yung panahon. I'm 53, kaya nga, naawa ako sa inyo, sa mga itsura nyo. Kasi kung ako natatakot na, paano pa kayo? Anyway, no, maraming salamat sa ating kaya lang parang bitin ako. Kaya siguro kung mamarapati ni Father, gusto kong imbitahin uli siya sa Advent naman, no? Kaya ho mamaya siguro kahit hindi pa ho natatapos ang Lenten season, no? Mamaya lang makakatanggap na ho siya ng text sa akin. Hahanapin ko na yung pagpasok ng Advent, magbibigay na ho kagad ako sa kanya ng date. No? May nakumuha na ba sa'yo ng Advent, Father? Wala pa. Meron na? Tingnan nyo, may nauna na nga sa atin, sinasabi ko na nga no? So mamaya din magbibigay na ho ako, no? At salamat din po sa inyong lahat na dumalo ngayong araw na ito. I'm inviting you, if you want to culminate this recollection by attending the Mass at 12 o'clock, napakaganda. No? Ilang minuto na lang naman. Pero sa punto pong ito, nais kong magpasalamat sa ating Lenten Recollection Master na sabi ko nga, kahit sobrang busy siya, ang dami-dami niyang mga binibigyan ay napagbigyan niya po tayo. No? Napagbigyan niya po tayo. Kasi parati ko siyang alam yan ng mga parishioners dito na kahit po ako nagsisermon, paulit-ulit sinasabi ko. Sabi nga ni Father Dave, no? Kasi pinapakinggan ko po siya parati at minsan mag-isa ako dun sa kwarto ko para kung si Raul, tumatawa ako mag-isa pag nakikinig ho ako sa kanya. So, thank you very much for reminding us, Father, that really time is limited, no? At para sa ating mga medyo malapit na ang time, we need to do overtime, no? We need to do overtime. So, palakpakan po natin, walang iba kundi si Father Dave Concepcion. Father, tanggapin mo po ang aming munting nakayanan para po sa inyo, no? Small token. Ayan. Si Saint Peter po yan. Ayan. Small version. Ayan. Thank you to the Father. Maraming salamat po. Tinan mo, Father, ayaw pa nilang umalis. So, again, may 12 o'clock mass po. Pero palagay ko kaya hindi sila umaalis. Alam mo na to. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng recollection ay may kasunod yan na alam mo na, picture taking yan, na umaatikabo. No? So again, maraming salamat until our Advent recollection. Thank you very much po for coming. Thank you again, Father Dave. Maraming salamat po talaga.